Ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague, naghihintay ng desisyon ng International Criminal Court kung lilitisin ba siya para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Ngunit ngayon, humihiling siyang pansamantalang palayain sa ilalim ng tiyak na kondisyon sa isang banyagang bansa. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ano ang mga legal na argumento? Sino ang maaring mag-host sa kanya? At ano ang magiging ibig sabihin nito para sa pandaigdigang hustisya? Manatili sa amin habang inilalahad namin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kahilingan ni Duterte para sa pansamantalang paglaya mula sa ICC. Pinapayagan ng International Criminal Court ang tinatawag na pansamantalang paglaya sa ilalim ng ilang kondisyon. Ito ay isang uri ng pansamantalang kalayaan na ibinibigay sa isang nakakulong na individual bago magsimula ang buong paglilitis. Hindi madaling magbigay ng pansamantalang paglaya ang ICC. Kailangang kumbinsido ang korte na hindi tatakas ang akusado, hindi hahadlangan ng hustisya, at hindi ilalagay sa panganib ng paglaya ang mga biktima o saksi. Noong Hunyo 12, 2025, nagsumite ang legal team ni Duterte ng 16 na pahinang hiling para sa pansamantalang paglaya. Narito ang kanilang mga pangunahing argumento. Kusang pagsuko. Payapat kusa siyang sumuko na nagpapakita na hindi siya tatakas. Walang banta ng paghadlang. Hindi niya sinubukang kontakin ang mga testigo o manipulahin ang ebidensya. Edad at kalusugan. Sa edad na 80, binanggit ng kanyang team ang kanyang pisikal na kahinaan na nangangailangan ng mas makataong kondisyon kaysa sa pagkakakulong sa bilangguan. Pahintulot ng host country, may isang bansang pumayag na tanggapin siya, bantayan at mag-ulat sa ICC. Walang pagtutol mula sa prosecution. Mahalaga, hindi tinutulan ni ICC Prosecutor Karim Khan ang kahilingang ito, isang malaking pagbabago. Ang isa sa mga pinakakagiliw-giliw na elemento ay ang bansang mag-host. Ang pagkakakilanlan ay opisyal na nakaselyo. Pero ano ang alam natin? Isang host nation ang pumayag sa prinsipyo. Ipapatupad ng bansa ang mga restriksyon sa paglalakbay, surveillance at pakikigtulungan sa ICC. Habang pinoprotektahan ng korte ang pagkakakilanlan na ito sa ngayon, ang diplomasya at mga kaayusan sa seguridad ay tahimik na pinamamahalaan sa likod ng mga eksena. Kung papayagan ng ICC ang hiling, hindi magiging ganap na malaya si Duterte. Ganito ang magiging pang-araw-araw niyang buhay sa ilalim ng pansamantalang paglaya. Electronic monitoring yan ang isa sa mga pangunahing kondisyon. Ibig sabihin nito, patuloy siyang susubaybayan, kasama na ang GPS ankle bracelet. Maari ding ipataw ang house arrest o pinangangasiwa ang paninirahan. Maaring manatili lang si Duterte sa isang itinalagang ari-arian o rehiyon. Mayroon ding limitadong komunikasyon, walang pinahihintulutang tawag na walang bantay, panayam, o gawaing pampolitika. Maaring kailanganin ang araw-araw na pag-check-in o maging ang security escorts. Ang mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas mula sa host country ang magiging responsible sa kanya. At syempre, mayroon ding usapin ng agarang pagbabalik sa utos ng ICC. Kung tatawagin siya ng korte, kailangan niyang bumalik sa The Hague o manganib na magkaroon ng international warrant. Para maintindihan kung saan ito nabibilang sa mas malaking kaso ng ICC, narito ang mabilis na timeline. Noong Marso 2023, pinahintulutan ng ICC ang investigasyon sa giyera kontra droga ni Duterte. Tapos noong Marso 2025, isinagawa ang warrant of arrest at sumuko si Duterte. Noong Hunyo 2, 2025, formal na hiniling ang pansamantalang paglaya. Pagdating ng Hunyo 20, 2025, iyon ang deadline para sa mga isusumiteng papeles para sa proteksyon ng saksi. Hulyo 1, 2025, ang takdang araw kung kailan dapat ibunyag ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya. At sa wakas, Setyembre 23, 2025, ang itinakdang araw para sa pagdinig sa kumpirmasyon ng mga kaso. Kaya bakit mahalaga ang pagpapalaya na ito? Tingnan natin ang estratehikong anggulo mula sa legal at pampulitikang pananaw. Para kay Duterte, nangangahulugan ito ng muling paggamit ng kalayaan at pag-iwas sa matagal na pagkakakulong.
Maari din niyang ihanda ang kanyang legal na depensa sa isang mas komportableng lugar. Para sa pangkat ng depensa, nagtatakda iyon ng pamantayan para sa pagluluwag at binabawasan ang pressure habang hinahamon nila ang jurisdiksyon ng ICC. Para sa taga-usig, ipinapakita nito ang pagiging patas sa proseso at pinapanatili ang proteksyon ng saksi sa pamamagitan ng mga pagsumite ng hindi pagsisiwalat. At para sa publiko, tiyak na nagdulot ito ng mga tanong tungkol sa pananagutan. Maari pa itong magdulot ng pagkakwatak-watak sa politika. Maaring tingnan ito ng mga taga-suporta bilang hustisya, habang ang mga kritiko naman ay maaring tingnan ito bilang pagtakas. Hati ang publiko ng Pilipinas. Sa online at sa media, ang mga reaksyon ay, aba, talagang nagpapalala ng pagkakawatak-watak. Pinupuri ng mga taga-suporta ang ICC para sa nakikita nilang makataong pamamaraan, at ang ilan pa na nga ay itinuturing si Duterte na biktima ng kawalang katarungan ng kanluran. Sa kabilang banda, sinasabi ng mga kritiko na nagtatakda ito ng mapanganib na pamarisan kung saan posibleng makaiwas sa kulungan ang mga makapangyarihang tao. Samantala, binibigyang diin ng mga legal na eksperto na ang pansamantalang paglaya ay hindi tunay na kalayaan, kundi isang uri ng kalayaang may kondisyon. Kung sakaling aprubahan ng korte ang mosyon, ito ang mga susunod na mangyayari. Maglalabas ang ICC ng desisyon sa pagpapalaya. Sisimulan ng host country ang kanilang tungkulin sa pagsubaybay. Lilipat si Duterte ng tirahan pero may kasamang pagsubaybay. Magpapatuloy ang mga pre-trial proceedings pero sa pamamagitan ng remote na paraan sa pagkakataong ito. At oo, ang confirmation hearing ay matutuloy pa rin ayon sa plano sa Setyembre 23, 2025. Ang hiling ni Rodrigo Duterte para sa pansamantalang paglaya ay maaring magpabago sa takbo ng mga pinakaseryosong paglilitis sa krimen sa mundo. Kung ito ay titingnan bilang isang gawa ng awa o pagmamanipula lamang, ay nakasalalay sa kung saan ka nakatayo. Ngunit sa huli, ang desisyon ay nasa mga hukom ng ICC. Makakalaya ba si Duterte bago ang paglilitis? O mananatili ba ang hustisya sa loob ng mga pader ng The Hague? I-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas malalim na updates tungkol sa ICC, internasyonal na batas, at politika ng Pilipinas. Ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin sa ibaba. Dapat pang palayain si Duterte habang naghihintay ng paglilitis. Siguro nagtataka kayo, kailangan ba na miyembro ng International Criminal Court ang bansang tatanggap kay Duterte? Ang sagot ay hindi. At mahalaga yan para maintindihan kung paano gumagana ang prosesong ito. Ang Rome Statute at mga pamamaraan ng ICC ay nagpapahintulot sa anumang bansa na mag-host ng isang akusadong tao sa pansamantalang paglaya. Miyembro man sila ng ICC o hindi, basta't pumayag silang makipagtulungan ng kusa. Ang Rome Statute, Artikulo 93, Talata 1, Subtalata L, ay nagpapahintulot sa ICC na humingi ng kooperasyon mula sa anumang estado, hindi lang sa mga state parties. Ang panuntunan 119 ng Rules of Procedure and Evidence ay naglilista ng mga obligasyon ng host country, kasama ang pagsubaybay sa akusado, pagpigil sa pagtakas o paghadlang, pag-ulat ng anumang paglabag sa korte, at pagtiyak na babalik ang akusado kung ipatawag. Nagbubukas ng pinto sa ilang interesanteng posibilidad. Ang isang bansa tulad ng China, isang malapit na kaalyado ni Duterte ngunit hindi miyembro ng ICC, ay legal siyang pwedeng i-host, basta't pumayag itong ipatupad ang mga kondisyon ng korte. Ang Hungary ay isang miyembro na may kasaysayan ng mga independenteng desisyon sa mga usapin ng ICC. Ang Russia at China ay hindi miyembro ngunit dati nang nakikipag-ugnayan sa mga ad hoc na international na kasunduan. Ang mga bansa sa gitnang silangan ay maaari ding maging potensyal na kandidato para sa estratehiko o diplomatikong mga kadahilanan. Siyempre, may mga panganib. Kung ang host country ay tumangging ipatupad ang mga patakaran ng ICC, halimbawa, kung pinayagan nitong tumakas si Duterte o magsalita sa publiko laban sa korte, maaring bawiin ng ICC ang pagpapalaya at maglabas ng bagong warrant. Nangahulugan iyon ng agarang utos na muling arestuhin, pagkawala ng diplomatikong posisyon para sa host country, at ang pagbagsak ng anumang hinaharap na kooperasyon sa ICC.
Kaya kahit hindi naman kailangan na miyembro ka ng ICC, kailangan pa ring sumunod ng mahigpit sa mga patakaran nito. Kaibigan man o hindi ang bansang mag-host, dapat nilang sundin ng eksakto ang mga utos ng korte. Kung hindi, malaking gulo ang aabutin nila sa buong mundo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo naman at i-click ang notification bell icon, mag-subscribe at i-share. May mga tanong ka ba? Ilagay mo lang sa comments sa ibaba at sasagutin namin kaagad. Manatiling nakatutok dahil sa susunod, pag-uusapan pa natin ang dapat asahan tungkol sa kaso ni Duterte sa ICC at iba pang kaalaman. Disclaimer, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at impormasyon lamang. Ito ay batay sa mga pampublikong datos, ulat at pahayag tungkol sa isang partikular na issue. Ang nilalaman nito ay hindi naglalayong akusahan o hatulan ang sinumang individual ng anumang krimen. Lahat ng taong nabanggit ay tinuturing na inosente hanggang hindi napatutunayan ang pagkakasala sa hukuman. Layunin naming magpakita ng mga napatunayang katotohanan at legal na proseso sa malinaw, balanse, at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag ay hindi nilayon na mag-udyok ng puot, karahasan, o paninirang puri. Para sa mga legal o opisyal na update, hinihikayat ang mga manonood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o sa mga naugnay na ahensya ng gobyerno o eksperto sa batas.